Please be seated. Good morning. Today we celebrate the feast of Saint James the Apostle. Hence, we are wearing or we are using the liturgical color red to signify the martyrdom of this great apostle. If I were to ask you today, what do you want to become someday? I am sure I would hear many beautiful answers. Kung mangutana ko ninyo karon, especially sa mga batanon or sa gaeskwela pa, mangutana ko sa inyo, unsa man imong gusto inigdako nimo? Sigurado ko nga daghan nga mga nindot nga mga butang ang inyong isulti kanako. Maybe some of you would say nga, I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a lawyer, I want to become a successful nga entrepreneur. Mga igsoon, there's nothing wrong with those dreams. Wala problema na or unsa man ang inyong tubag, no? The problem is not ambition. Ang problema dili mao ang atong pangandoy. Ang problema is kanang pangandoy nga walay tumong. The problem is ambition without mission. That is exactly nga ang atong ebanghelyo karon nga kabuntagon. Ang inahan ni Santiago, ni James, kung kinsa nga apostoles atong gi-celebrate karon, ang iyang inahan ni James o ni John, gipangayo niya kang Kristo ang pinaka nindot nga mga pwesto ni Kristo diya sa kingharian. O sama sa kadaghanan sa mga inahan, she only wanted the best for her sons. Gusto lamang niya kung unsay nindot og makaayo para sa iyang mga anak. But Jesus teaches them that greatness in God's kingdom is measured differently. Pero gitudluan sila ni Kristo nga ang pagkalabing dako diha sa iyang gingharian lahi ang sukdanan. Ningon si Kristo, whoever wishes to be great among you shall be your servant. Kung kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga mag-alagad sa tanan. Today, allow me to share 3 points or 3 simple thoughts with you. Number 1, let your ambition become a mission. Tuguti nga ang imong pangandoy, mahimo nimo nga misyon sa imong kinabuhi. Dream big, study well, work hard, but always ask, Lord, why are you giving me these gifts? Pagpangandoy og dinagko, pagtuon, pagtarong og eskwela, pagtrabaho, pagkugi sa trabaho. Pero kanunay pangutan-a ang Ginoo, Lord, ngano man nga imo kong gihatagan ani? Okay? Lord, why are you giving me this? Lord, ask God, why are you giving me this? Not simply aron nga mahimo kang inila, but you can become somebody for somebody. Okay? Aron nga mahimo kang usa ka tawo para sa imong isig ka tawo. Mga igsoon, sayon naman kay nalitokon. Gusto ka mahimong negosyante, teacher, doktor, engineer, uban pa. Sa tinuod lang, sayon naman na. Pero kung gusto mo makabalo sa tinuod, dili lang kana ang atong gikinahanglan karon. Dili lang mga profesional nga mga tao atong gikinahanglan karon. What we need right now are honest professionals
uncorrupt professionals, mga God-fearing professionals, mga maluluyon nga mga professionals, mga responsable nga mga professionals, o mga professionals nga anaay kasing-kasing sa pag-alagad. You can become an engineer but at the same time a corrupt engineer. Pwede ka mahimong negosyante pero maro nga negosyante. Pwede ka mahimong doktor pero corrupt nga doktor, di ba? Pwede ka mahimong maestra pero tapulan nga maestra or maestro. Pwede na nimo buhaton. But always have a mission sa imong ambition. Pangutana ang Ginoo, Lord, nag-take ko ani nga kurso, mo graduate ko ani, paguman unsa dayon? Di ba? Karon nga panahon ang mga tao mo mangandoy og dinagko aron kay matod pa nila aron nga ang kwarta usab dako, no? Mga estudyante karon nang gikuha og mga lisod kaayo nga kurso, mga banggiitan nga kurso kay ang purpose nga aron makagawa sa kalisod. Question, maura gid na imong tumong? Kay kung maura na ang imong tumong, maugtas ka. Ngano man, kay walay tumong ang imong gipangandoy. Di ba? Mga pulis, di ba? Na ay motto sa PNP, to protect and serve. Ang pangutana, mahugid kaha na ang ilang gihimo, no? Mga doktor, no? They have this Hippocratic law, Hippocratic oath to be exact. Nga bisag kinsa nga tao, makriminal ka man o dili, maayo o buutan, makasasala o santos, tambalan kanila. Pero sa may nahitabo karon, di na mo tambal kung dili maka-down payment. Question, ingana ba gyapon atong padulngan? Especially kamo? No? Gusto ko mahimong teacher. Pangutana ko galingon, kung gusto ka mahimong teacher, unsa man sa pila ka libo ka teacher sa Pilipinas, unsa may nakapaset apart sa imo, unsa may nakapa-unique sa imo nga teacher. Di ba? Mo gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto ka mahimong deacon, pare, obispo, pangutanay ko galingon, nganong gusto nimo na? Ikaduha, lead by serving. Pagdumala pinaagi sa pag-alagad. Ningon si Kristo sa atong ebanghelyo, the Son of Man came not to be served but to serve. Ang anak sa tao mianhi dili aron alagaran kun dili mag-alagad. Jesus came for us to serve us and not to be served. Imagine God, kung kitang tanan nga katawhan, kung mauna ang atong kasing-kasing, dili lang mga politiko, but even mga ginikanan, mga profesional, mga trabahante, o guban pa, kung mauna ang atong kasing-kasing, came to serve and not to be served. No? Kung mauna ang ato ang dagan sa atong pangunahuna, nindot kaayo ang dagan sa atong nasud pod. Walay magpabugat, walay magdawat limpyo. Mga ministers, no? What is your heart in serving God? No? Nag-ani ba mo, no? Kay aron magpa-importante? Aron ma-recognize? Usahay naman tay kinaiya na nga gusto nato nga magpa-feeling importante ta. Kita ang sabton, kita ang tagdon, kita ang balibalihon. No? Dapat ang atong mga kinahanglan mo'y mauna.
But sa gingharian sa Ginoo, it's nothing like that. Gusto ka mahimong labing dako, you serve. And this is not only applicable sa mga leaders, but sa atong tanan. No? We serve. Dili ta magpabugat. Kung nga na pa lang ang atong kasing-kasing nato dire sa simbahan, gaan kaayo ang pagpadagan sa simbahan. Okay? Gaan kayo. Di naman ka maghulat pa nga, mandaran pa. Kaya mo kasing-kasing kanunay andam mag-alagad. No? Parehas ng gawas karon, kita ninyo, dagang kayo nangahulog. Kung imong kasing-kasing mag-andam nga mag-alagad, diretso ka na mukuha sa siligbikog. Hindi ka na manduan pa. Di ba? Dili ka na maghulat pa. Unya pagawas. Dili na ang mga altar servers, di na maghulat nga, oy, kuwag lamisa. Ano man, the heart to serve. Diretso. No? Amen ba? Dapat mo na atong mga kasing-kasing nato mga ministers. Nag-serve man ta. Nya karon gusto nato kitay silbihan. No? Usahay na putay kinaiya nga magpa-bugat hita sa atong mga leaders nato. Mga leader mo na mo, kamoy mag-alagad na mo. Maratag mga sigurista. Dili. Mag-inalagaray ta. We lead by serving. Mao nang nindot kay ng leader bitaw sundon. Pag nakita nimo nga ang imong leader mismo, unsa man, nanguna sa pagpangalagad. Dili naguna-una og pinaras, naguna-una sa pagkatapulan ug uban pa. Lisod kay magsunod. Kung ang imong modelo sa pagsunod, wa nagkadimao. Ikatulo, be willing to carry your cross. Andam nga pasana ang imong cross. Ingon si Ginoong Jesucristo sa atong ebanghelyo karon giignan niya si Santiago ug si Juan. Can you drink the cup that I am going to drink? Makainom ba kamo sa kupa nga akong imnon? Ningon sila, we will. Ingon si Jesus, yes. Makainom mo ana. But in order to be great, you have to be the servant of all. O kana nga tawag, gituman na ni Santiago, ni Saint James, later on in his life. Kay nga naman, siya man ang una nga apostoles nga nahimong martir. Gikan sa ilang 12. Dili si Pedro ang una. Si Saint James ang una na nahimong martir. Siya'y unang namatay nga apostoles. Following Jesus is not only about receiving blessings, it is also about making sacrifices. Ang pagsunod kang Ginoong Jesucristo dili lang nga igo ta tigdawat og panalangin o grasya sa Ginoo, kundi maghimo ta og mga sakripisyo sa atong kinabuhi. Kaganina, while nagpaabot minidikon nga mag-oras 6:30, nagtanaw-tanaw ko sa mga lingkuranan o duha or tulo pa lang katawo ang naa. Ug nakaingon gid ko nga kung siguro si Ben and Ben ang naa dinhi karon, kaganinang kadlawon pa mo nangabot. Pero kay si Kristo raman ang naa, pwede ra malate. Pwede ra madugay. Matod pa sa uban natong Huwebes, bahala ko nog maulanan. Kay barato man ko ng biogesic. Pero pag misa, si Kristo ang naa, nagpaabot sa ato, dugay kita mo abot. Ang akong punto mga igsuon, ang kalibutan kaya nato magsakripisyo. Pero nganong sa Ginoo dili man nato kaya magsakripisyo. Kaya nato magpaulan. Basta kalibutanon nga buluhaton. Pero nganong kung panahon sa misa mutalithi lang gamay, nganong dako naman kana nga rason nga dili mo simba. Kristohanong pagkinabuhi puno ni sa sakripisyo, dili ni hayahay.
It's about carrying our cross. What James and John did not understand when Jesus said, "Can you drink the chalice that I am going to drink?" Ang wat nila masabtian na nga, kaya ba ninyo ihimuon or kaya ba ninyo pasanon ang pag-antos nga akong pasanon? Mga igsoon, it's very clear. Jesus says, if you wish to follow me, you must deny yourself, pick up your cross, and follow me. Question, andam ba ta mo pasan sa atong cross or atong gihatag sa uban ang atong cross kaya aron sila magpasan? Every Christian has a cross to carry. Matag Kristohanon na ay cross nga pasanon. Dili na nimo pwede ihatag sa uban nga ikaw lay pasan. Every minister na amoy responsibilidad in your ministry. Dili na mo na pwede iasa sa uban. Amen? Mata usahay agkatingala ko kay pag Sunday ang mga ang movement ministers usahay hapit alas 7 wa pa nakailis. Kaya pa rin kaabot ang naghawid sa yabi. Ha? Asa man ang gitawag nga sakripisyo nato? Kamu naghawid sa yabi. Hindi man magsayo. Ang ending, luoy kayo, paabuta diha, dugay kayo. Kung dili ko kaabot usahay o sayo-sayo, dugay kayo maabrihan. Kung makaabot sayo-sayo, ayat makasulod. Ang uban, alas 6 pa nangabot. Making sacrifices. Mga igsoon, let's not be afraid to make sacrifices, especially kung para sa Ginoo. Wala mahadlok si Santiago. St. James was not afraid to be martyred. St. James, in fact, was very brave enough to face death para kang Kristo. Kita, isog ba ta? Nga, sawayon ta para sa Ginoo? Katahuan ta para sa Ginoo? Or isog lang ta behind our phones, our screens? Mga igsoon, do not be afraid to work hard, to be honest, when cheating seems easier, or to do what is right even when it is unpopular. Ayaw mo kahadlok nga magkugi. Ayaw mo kahadlok nga mahimo mong honest. Bisan pag rampant ang pagminaro o pagpanglimbong. Or himuon ninyo ang insakto nga himuon bisag para sa uban, dili na uso sa ila. Character is built by the crosses we choose to carry. Ang atong pagkatao, mahulma, pinaagi sa cross nga atong gipas-an, pinaagi sa mga pag-antos nga atong naagian sa atong kinabuhi. Kung makastorya pa lang si St. James karon sa atong panahon, siguro muingon siya nato nga ayog saya nga imong kinabuhi nga maningkamot ka aron mahimo kang sikat. Igahin ang imong kinabuhi og paningkamot nga mahimo kang matinud-anon. Spend your life trying to become faithful. Mga igsoon, let me end with you with a story. Nay usa ka maestra nga more than 40 years siya nagtudlo sa public school. O kini nga maestra, dili ni sikat, dili ni inila, wala siya mga awards nga nadawat sa iyang pagserbisyo for more than 40 years. And when the time came nga mag-retire siya, daghan sa iya mga estudyante kaniadto nga miadto sa iya aron magpasalamat sa iya. Ang usa sa iya mga estudyante kaniadto nahimo ng doktor, ang usa nahimong engineer, ang usa nahimong pare, ang usa nahimong mayor sa syudad,
ug ang usa nahimong mag-uuma. Og kada usa nila ilang gisultihan to ilang maestra kaniadto, niingon sila nga, salamat kaayo ma'am. Nahimo ko kung kinsa ko karon tungod na kay imo kong gitabangan og nituo kanako. The teacher did not become great in the eyes of the world, but she became great in the eyes of God tungod kay iyang gihatag ang iyang kinabuhi pag-alagad sa uban. The world tells us to climb higher than everyone else, but Jesus tells us to lift up others. Ang sugyot permi sa kalibutan nato mauni, paningkamot diha permi. But Jesus tells us, dasiga ang uban, i-encourage ang uban. Is that what we're doing? Mga estudyante, is that what you're doing? Do you encourage and lift up others? Or imong tan-aw nimo sa imong mga classmate, kupitin siya sa imong kaugmaon? Kupitin siya pagka first honor, kupitin siya pagka dean's lister, kupitin siya pagka cum laude, uban pa. Hinga na ba itong tan-aw? Or do we become students nga bahalag dili mailhan sa tibok eskwelahan, pero nag-alagad ka sa imong mga classmates nimo? The world remembers celebrities for a while. Ang kalibutan makahinumdom sa mga artista pero kadyot ra. Di ba? Ano ang kinabuhi sa artista? Sikat ka karon, pag-abot sa panahon, laos ka. Walay artista nga gikan kaniadto og hangtod karon sikat lang gyapon nga dagag project. Wala. But God remembers servants forever. Ang Ginoo makahinumdom sa mga tao nga andam nag-alagad. May St. James teach us to transform our ambition into mission, our authority to service, and our lives into a generous gift for others. Hinaot nga atong hinumduman kining ehemplo ni Santiago na mas importante ang pag-alagad. Mas importante nga mag-alagad ka sa uban ug labaw sa tanan sa atong Ginoo. Again, dream big, pangandoy og dinagko. Pagtuon, pagkugi sa imong trabaho. But again, ask yourself, Lord, unsay katuyuan ani? Lord, tagaay kog opportunity nga pinaagi sa akong pag-eskwela, sa akong pagtrabaho, makaalagad ko sa uban. Amen ba? Please stand.